presensya mo. Nais kong magpuri sa iyo, Panginoon. Puso ay sumisigaw, ang nais ay ikaw. Sasabing nauuhaw sa presensya mo. Di ko na mapipigil damdamin ko ito. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin ko ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magmamahal sa presensya mo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan, nasa iyo. Kapayapaan, kasaganahan, kagalingan ay nasa iyo. Kalakasan, kagalakan, kaligtasan, nasa iyo. Ilog ng buhay, nais kong maranasan ka. Narito ako ngayon, naghihintay sa'yo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magmamahal sa presensya mo. Punuin mo ng todo, baguhin mo ako. Nais kong magmamahal sa presensya mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa'yo ay natamo. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako ay natubos sa kasalanan. Sasambahin kita at pupurihin ka bilang tanda ng aking pagmamahal.
Amen, amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito, sa oras na ito na tayo ay muli magkakasama-sama upang mag-aral ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon sa buong maghapon na tayo ay kanyang iningatan. Hallelujah. Okay po ba yung audio ko? Malinaw naman po ba ninyo naririnig? Pa-comment na lang po dyan ng amen kung maayos po. Ayan, purihin ang Panginoon at nakakatuwa po, no, ang dami na po natin mga kapatiran na kasama po natin sa oras na ito na patuloy na, yan, yung mga bumabati, ang dami na pong bumabati. Hindi lamang sa mga kapatiran dito sa Peace of Harvest Christian Ministry, maging yung mga kapatiran natin sa Puray Christian Church. Ayan, salamat po, Ninang Irma. Sabi ni Ninang Irma, malinaw daw yung ating audio. Salamat sa Panginoon at maayos po yung ating reception ngayon. Ayan, bago tayo mag-umpisa, sige po, bigyan natin ng pagkakataon na bumati yung ating mga kapatiran. Kanina, ang ating naunang pumasok si Ninang Irma. Sa mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Diyan yung pagbati po ni Sister Irma sa mga kapatiran, isang mapagpalang at sabi nga, sa lahat po ng nakatunghay, ayan, sa lahat po na nakatunghay sa Bible study, pinabati po kayo ni Ninang Irma sa mapagpalang gabi po sa inyo. Ngayon din si Tita Odi, yeah, mapagpalang gabi rin po sa inyo, sa buong Kabakang family. Siyempre, isa to sa laging mga early bird natin sa Bible study. Siyempre, ang leader ng kabataan sa Puray, si Sister Georgie, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Regard sa mga kabataan dyan at din sa mga kapatiran na patuloy naglilingkod. Siyempre, kina Pastor Elmer, kamusta kayo dyan? Nandito din yung isa sa mga kababaihan, Sister Jean. Sa purihin ng Panginoon, hindi tayo nagkita last Sunday. Pero nakita ko yung picture niyo ni Brother Frank. Tumakbo din pala kayo. Hindi ko alam kung kayo yung nauna sa akin o ako yung nauna sa inyo. Medyo late na rin po ako nakapag-bike po last Sunday po. Sa purihin ng Panginoon, lagi po kayong ingatan ng ating Panginoon. Tama po yan, hindi lamang po sa physical na pangangatawan tayo nag-exercise. At mas importante yung ating spiritual na pangangatawan, kailangan din nating palakasin. Kaya salamat sa Diyos sa buhay po ninyo, sa lahat po na nakatunghay. Ngayon, sa ating Bible study, kasi importante, kailangan mo talaga natin yan. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon din, siyempre, ang ating ministry head ng prayer ministry. Ayan, sabi niya, blessed evening po, Pastor Raji, Pastor Mel, at sa lahat ng mga kapatiran. Mapagpalang gabi din po sa buong Melendez family. Salamat po sa Panginoon, sa buhay po ninyo, na patuloy po kayong nagpapagamit sa ating Panginoon. Pinapatuloy na pinapangunahan ng mga kapatiran sa panalangin na. Ngayon din ang ating isang masuhid na kabataan, yan, si Sister Crisel. Salamat sa Diyos sa buhay mo at patuloy, regard sa buong pamilya ninyo dyan sa Santa Elena. Tama ba yung lugar nyo ba? Tama ba, Crisel, natawag dyan Lambak? Alam ko parang Lambak ata yung lugar na yan. Anyway, so purihin na Panginoon sa buhay mo at patuloy na pagpalain ka na ating Panginoon, ilayo sa anumang mga kapamakan. Bigyan ng maayos na pangatawan at kalusugan. Hindi lamang ikaw, kundi ang buong Initan family. Dito rin si Sister Maribel. So mapagpalang gabi po sa inyo. Yan, kanyang pagbati sa lahat. Yan, purihin na Panginoon. Andito din yung ating Board of Elder, si Sister Baby. Ayan, bumabati rin sa mga kapatiran. So, salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob po ng Panginoon sa pamamagitan po ninyo sa mga maintenance medicine. Actually, may nadagdag ho na maintenance medicine sa akin. Yung para sa uric ho yun eh. Ano nga ba yun? Yung Buxtat ata yun. Anyway, purihin ng Panginoon na alam naman natin na gagamitin ni Lord ang mga yan upang maging maayos ang ating pangangatawan at pagkalusugan. Siyempre, kailangan pa rin ng pagkilos natin, yung pagtingin or yung pagpili ng ating mga kakainin. Ngayon din, ang ating mga yung physical activity. Diba? Wala din yung pagkakaiba yan sa ating spiritual na pananampalataya o spiritual na pangangatawan. Kailangan maging mapanuri din ho tayo sa ating mga nababasa at napapakinggan. Kaya nga po purihin ng Panginoon dahil meron ho tayong ganitong platform na kung saan nakapag-aaral tayo ng salita.
maaari din tayong magtanong or kung may mga clarification mo tayo, di ba po? Lalo na, andyan din po ang ating senior pastor, si Pastor Archie, na ready naman lagi na sagutin yung mga clarification or katanungan natin patungkol sa ating pananampalataya, lalo na sa salita ng Diyos. Kasi importante po yan. Gayon din, siyempre sa physical, hindi naman pwedeng lahat kain mo tayo ng kain. Kailangan meron mo talagang pagpipigil, lalo na pag alam nating ipinagbabawal na ng doktor yung isang uri ng pagkain na gusto natin. Ako, lalo na yung mga matatamis na pagkain, yung mga alat. Ako, ang sarap pa naman magsinigang. Parang hindi kumpleto ang sinigang pagka walang patis. Amen po, di ba? Pero ako sa edad ko kasi ngayon, parang okay na sa akin. Talagang, siguro nga dahil nagiging health conscious na rin tayo, pag nagkakaedad. Pero sa mga kabataan, ako, ngayon pa lang, agahan nyo na mag-monitor ng inyong mga kinakain in moderation lang. Kung natikman na, okay na yun. At din, siyempre kailangan yung ating spiritual na pangatawan ay lagi din natin pinapakain. Kaya nga salamat sa buhay ng mga kabataan na nakatunghay dito sa Puray Christian Church, gayon din sa Peace of Harvest Christian Ministry. Yan, purihin yan. Andito rin si Nanay Soli. Mapagpalang gabi po, isa po sa ating mga Board of Elders. Salamat po sa Panginoon sa buhay po ninyo. Talagang purihin ng Panginoon sa kabutihan niya sa inyong buhay. Kung kayo po ay naka-attend, I think parang mga 3 Sundays or last month po, no? Si Nanay Soli, siya isa sa naatasang mag-Bible study, purihin ng Panginoon sa buhay niya, kasi naibahagi niya rin doon yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kung alam niyo lang ho, ang mga pinagdaanan din ni Nanay Soli, talagang mamamangha kayo sa kabutihan ng Panginoon. And then, Mima, ayan, mapagpalang gabi sa inyo dyan. Mamaya daanan ko kayo after ng Bible study. Punta ako dyan sa inyo. Punta tayo kina Sister Janet. Ayan, purihin ng Panginoon. At ngayon din si Sir Belinda, yan, bumabati sa mga kapatiran. Salamat po sa inyo, sa inyong pagtunghay sa ating mga gawain. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at ang inyong buong sambay. Dito din si Sister Jane, purihin ng Panginoon, sabi niya, mapagpalang gabi sa mga kapatiran na nakikinig. Princess Jane Cruz po from Puray Christian Church. Ayan, purihin ng Panginoon, salamat sa iyong pagtunghay, salamat sa Diyos. At we are praying na sa platform na ito, patuloy kayong makapag-aral at makapakinig ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, siyempre, mapagnubayan tayo, no, ng ating Panginoon at maipahayag natin yung kanyang, or malakaran natin yung mga aral na ating matatanggap. Yan, mapagpalang gabi po sa inyo. Yan, dito din, sabi na ni Soldi, mapagpalang gabi po, Pastor. Peace of Harvest family. God bless you din, Nanay. Din si Sister Syra Eunice Cruz. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Yan, sa mga taga-Puray, ang masigasig talaga ang mga kabataan ng Puray. Purihin ng Panginoon sa buhay ninyo. Ayan, actually, alam ko nga po sa Puray, may mga ilang area ho doon na talagang dead spot. Walang signal. Siyempre po, pag wala akong signal ng cellphone, wala rin pong internet. So, yung iba dyan, umaakit pa ata sa may bandang taas, yung karsada, no? I think sa Puray Church. Tama po ba sa Puray Christian Church, sa loob po ng church, meron po ba tayong signal doon? Pa-comment na lang dyan sa mga kapatiran natin na nasa Puray. Purihin ng Panginoon. Andyan din si Sir Arlene. Taga-Puray din to. Youth din to. Siguro, sabi nga ni Pastor Archie, one of these days, kung loloobin ni Lord, pwedeng doon naman mag-Bible study. Ibig sabihin, doon magla-live stream kung maayos ang ating internet connection. Oo nga naman, bakit hindi? Ba't hindi kayo magkaroon tayo ng fellowship? Overnight doon ang mga taga-Peace of Harvest. Tapos doon magba-Bible study. Tapos doon yung live streaming. Why not? Pag-try ho natin yan. Ang lolobi ni Lord, walang imposible sa Diyos. Mapangyayari po yan. Good evening po sa lahat. Si Jamaica. Navarro Cruz. Yan. Pagbati. Puray Christian Church pa din. Ayan po rin ang Panginoon. Going international naman tayo. Mapagpalang tanghali po sa inyo dyan. Si Sir Aster, sa mapagpalang
araw po. Salamat sa Diyos sa buhay niyo po at hindi po kayo nakakalimot. Hindi man po namin kayo kasama physically pero spiritually at virtually nakakasama po namin kayo. Ayan, salamat sa Panginoon sa mga tumugon doon sa katanungan ko kung malinaw ang ating reception. Ayan, mapagpalang gabi po. Ayan, sabi din ni Sister Jean, malinaw daw. O maliwanag, talagang salamat sa Diyos. Hindi tayo nagkakaroon ng yung interruption ng internet. Ayan. Mima, ang dami rin nangangamusta sa inyo. Diba? Hindi na kasi kayo nakikita sa church eh. Minsan talaga pag-pray natin pag nabigyan pa kayo ng kalakasan ni Lord na makapag-attend sa church. Pero alam naman namin na kasama namin kayo sa panalangin at gayon din pagka naka-live stream na po ang ating Sunday service ay kasama kayo nakatunghay dyan. Si Sister Joyce, bumabati rin ang buong Raduban Revenan family. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Nandito din ang ating kapatid na si Salvador Tilar. Good evening po, Pastor Megs, at sa lahat po mula sa Puray Christian Church. Puri ng Panginoon, parang right now meron mo tayong 22 na nakatunghay. Mukhang kalahati dito, baka more than pa. Ano tawag dito? Mga taga-Puray Church. Sabi ni Sister Crisel, opo, ayan, lambak po tawag. Tamang tatandaan ko sinong bata ko. Pag nautusan ako dyan, may banda dyan. Sabi, doon, sa lambak. Pumunta ka doon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lambak. Pero tanong mo na lang sa nanay mo, tapos text mo sa akin. Ang punay ng Panginoon, yan si Bea Jean, yan, Christian Church ulit, from youth, grabe. Si Brother Neil, yan, Puray Christian Church ulit. Nako, parang napag-iwan na ng mga youth ng Peace of Harvest Christian Ministry. Ilan lang yung nakatungay dito. Anyway, hindi naman ho yan. Ang importante po talaga dyan, kayo ay yung aming makasama. Pangalawa, sabi nga, yun ang kagandahan ho ng technology ho natin. Kasi kung hindi man ho kayo makasama ng sakto sa live, pwede nyo po itong balikan sa Facebook page po natin at para makita at makatunghay po kayo at makapag-aral po kayo salita ng Diyos. Kasi mag-i-earn yung lingkod, may mga pagkakataon ho na hindi ho ako nakakasama live. Pero pag-uwi ho sa bahay, kasi ang mahirap naman din ho habang nakikinig ng aral po ng salita ng Diyos, dala ni Pastor Archie, nagmamaneho, baka mamaya mawala tayo sa focus, ma-accident tayo. Kaya pag uwi sa bahay, yung piniplay ko na lang, pinapakinggan ko. Feeling ko naka-live pa rin, kumukomment pa rin ho tayo doon para lang, parang kumbaga andun pa rin yung anointing kahit ho na-record na yan, andun pa rin ho yung anointing ng pag-aaral ng salita ng Diyos, yung pagbibigay, linaw ng salita ng Diyos sa magitan po ng ating mga pastor. Kaya huwag ho kayong mahinaan ng loob. Siyempre, ganun din. Pero mas maganda siyempre kung magkakasama ho tayo. Ayan, si Sir Syra o Puray Christian Church. Mamaya nga bibilangin ko ilang lahat yung mga kabataan dito ng Puray, no? Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo. Si Sir Arlene, din, from Puray din. Ayan, salamat. Puri ng Panginoon. Ayan. Puri ng Panginoon sa mga inyong mga pagbati. Naku, baka may nalimutan pa ako rito. Batiin na natin kasi mas magandang batiin yung mga naririto. At least, makita nyo na, ayan, si Arcel Daito. Arcel Daito, ano to siguro, anak ni Pastor Elmer, tama ba? Ang Puray Christian Church, sa Rizal, kay Daito. Si Brother Bragi, ito, puri ng Panginoon po sa buhay po ninyo. Salamat po sa Diyos at kayo po ay aming nakakasama. Natatandaan ko po to si Kagawad Bragi yan. Nakakasama po ni Dida to eh. Sila yung masisipag na nagpa-follow up ng karsada, kuryente sa Kapitolyo. At puri ng Panginoon, di ba? Sa pagtsatsaga ho natin, sa pagtsatsaga niyo ho noon, pati sa panalangin, napangyari ho yan. Maayos na yung karsada sa taas. May kuryente na sa baryo, although doon sa Puray Christian Church, wala pa tayong kuryente. Pero darating ang pagkakataon, loobin ng Panginoon niya, wag lang ho tayong mapanghinaan ng loob na manalangin para po na magkaroon ho ng kuryente doon sa Puray Christian Church. At ganyan din, yung sa buong Puray.
Ayan, so salamat sa Panginoon. Ayan, napakadami nila rito. Ayan, pati yung aking tiyahin, si Ate Lani, purihin ng Panginoon sa buhay niyo. Salamat sa Diyos. At I hope and I pray na loobin ni Lord na magkaroon ulit tayo ng reunion ng mga Manuel family at magkakita-kita. Regards kay Inson Training at panalangin ko ay siya ay nasa maayos sa kalagayan, kalusugan at sa buong Manuel family. Ayan, purihin ng Panginoon. So bago tayo mag-umpisa, sige, nabati na ho natin, pero yung sa mga papasok pa lang o doon sa mga hindi pa nakabati, bumati lang ho kayo dyan. At once na tayo nag-umpisa, patuloy tayong makinig sa salita ng Diyos. Ayan, nakita ko rin dito si Sister Imelda Macaranas, ay nasa Pangasinan ata si Sister Imelda. Sila po yung ating mga kapatiran na dating dumadalo po sa evening service. Kaya lang, nung nagkaroon ng pandemic, siyempre po, nagkaiba-iba na. Ang schedule na lang ho natin ng face-to-face is tuwing umaga. At nakikita ko po si Sister Imelda, ano yan, nakaka-message ho natin yan. Salamat po sa Diyos sa inyong mga panalangin. At kayo'y abutin ng kapangyarihan kamay ng ating Panginoon, saan man kayo dako ng Pilipinas naroon, pagpalain po kayo, patuloy na ingatan po kayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan. Purihin ng Panginoon. Okay, sige po, bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Kami po, Panginoon, ay inyong tinipon virtually na makakapag-aral ng inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa buong maghapon na nagdaan na kami po ay inyong sinamahan at patuloy na iningatan sa buong maghapon, patuloy na binigyan ng kalakasan, karunungan, katalinuhan, upang magampanan po namin ang aming tungkulin sa aming mga trabaho, sa mga personal na gawain, sa pag-asikaso ng mga negosyo ng mga kapatiran. At sa oras na ito, Panginoon, ito ang oras na inyong niloob at inilalaan po namin na makapag-aral ng iyong salita. Salamat, Panginoon. At patuloy, Lord, kaming lumalapit ng may pagpapakumbaba at patuloy, Lord, na humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, ang nagawa po namin na hindi po kanais-nais sa inyong harapan, mga nasambit po namin, Lord, na nakasakit po sa aming kapwa, gayon din sa aming mga kilos at gawa, na hindi po kanais-nais sa inyong banal na harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Pagkalinisin na aming mga puso at isipan, ng mga Panginoon dugo na aming Panginoong Hesus upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, sa oras na ito, aming pinagkakatiwala ang aming gawain, malaking kumilos ang banal na Espiritu at patuloy na bigyan kami ng karunungan, katalinuhan, upang ang mga salita mo na aming mababasa, mapapakinggan, ay maunawaan po namin ito ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Gayun din sa mga makakapanood ng live streaming na ito, maging sa mga recorded na pag-aaral, Panginoon, ay maunawaan po nila ito. Maging ang inyong lingkod sa pangalan ni Jesus. Sa inyo lamang po ako dumidepende at humingi ng karunungan at katalinuhan upang mapangunahan ng mga kapatiran sa pag-aaral ng iyong salita. Maipahayag, Panginoon, ang nilalaman nito ng naayon sa iyong katuruan at kalooban. Lord, ito po ang aming panalangin ng may pasalamat pagsumamos sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ng Panginoon. Ayan, so andin umabot ng pagbati si Brother Jimmy from Upper Antipolo. Ayan, purihin ng Panginoon sa buhay niyo po. Ayan si Jorian Manuel. Purihin po ang Panginoon sa buhay niyo po. So bago tayo mag-umpisa, samahan niyo po muna ako sa, sabi nga po sa tema po natin ngayong taon, matuwid kay Kristo. Ang katwiran ay nagpapandakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Kawikaan 14:34, kung titignan ho natin, talaga nangyayari na ho. Nangyayari na ho sa atin to sa bansa natin. Ang tanong, nandun ba sa katuwiran ang ating bansa o nandun tayo sa kasalanan kaya nagdudulot ng kahihiyan? Kung ating titignan, sa mga nangyayari yun, parang nandun, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Meron nga po tayong kapwa Pilipino na nagpunta sa Europe nung magpapapalito siya ng dollar para sa euro, hindi ko tinanggap kasi daw, ang sabi, baka daw galing sa korupsyon yung kanyang perang ipapalit. Nakakalungkot po, pero yun yung katotohanan. And
naipaliwanag naman po ng gobyerno yan. Kumbaga, meron ho palang mga ganong, parang, hindi ko po alam kung association nga ba tawag doon, na parang may mga nire-red flag, yung mga bansa na parang top 10 na may korupsyon, ano. So, napabilang ho tayo doon. Pero matagal na daw palang na-lift yung parang announcement na yon, kaya parang humingi din ata ng paumanhin doon sa nangyari. Kasi nakakaya yun. Imagine niyo magpapapalit kayo ng pera, nung nalamang Pilipino kayo, ayaw tanggapin kasi baka daw galing sa nakaw yung or sa korupsyon yung perang ginamit mo. Hindi naman empleyado ng gobyerno yung kababayan natin na yun. Although sabi sa kanya, parang labas ka na lang sa airport, sa labas ka na lang magpapalit. Nakakalungkot. Pero sabi nga, hanggat may buhay, may pag-asa, wag mo tayo mawala ng pag-asa. Ang ating bansang Pilipinas, patuloy yan na ating ipanalangin. Napakaganda po nung aral last Sunday na isinare po sa atin ni Pastor Archie, ano, hanggat may buhay, may pag-asa, hanggat may nananalangin para sa Pilipinas, wag mo tayong mawawala ng pag-asa. Amen po ba? Totoo po 'yun. Kaya nga sabi diyan, sa ating paglapit, kailangan nandun yung para tayo ay maging matuwid kay Kristo, kailangan nandun ang ating pagpapakumbaba at tayo ay tumutungo sa Diyos at winawaksin natin ang kasalanan. Hindi lamang yung sa atin, ano, gayon din sa mga nakapaligid sa atin. Kaya tama lang na sabihin natin ang katotohanan. Kung nagkamali ang kapatiran, normal natin sa buhay, di sabihin natin. Iwaksin natin kasalanan, pero wag ho natin iwaksi yung kapatiran. Ha? Ibig sabihin, hindi ho yung tao, yung kasalanan, doon ho tayo. At yun ang anuhan natin, ang pagtuunan ng pansin. Hindi yung mismong tao, wag ho natin i-condemn. Dahil sino naman ho tayo, di ba, para manghusga, tayo rin naman po ay makasalanan din. At sa panguli, yung dumudulog sa panalangin. Kaya wag ho nating panginawaan na or mapagod tayo sa kawapanalangin. Mahabagin po ang Diyos ho natin. At nakikita naman ng ating Panginoon ang desire ng ating puso para lang tayo, kumbaga, para tugunin niya ang ating mga panalangin. Ayan, purihin ng Panginoon. Kita ko dito si Sister Dolores Daito, asawa ni Pastor Elmer. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, yun po ang ating tema ngayong taon. Kaya nga po sa ating gabi, sa ating pag-aaral, ang ating pag-aaralan po ay ang salita ng Diyos na matagpuan po natin sa aklat po ng Galatia 7:10. Ayan, ang sabi po dito, samahan niyo po ako na basahin. Lang po, ayusin lang po natin para mas lalong maging malinaw po sa inyo at mabasa nyo ng maayos. Ayan. Mas importante yung salita ng Diyos kaysa makita nyo yung aking mukha dyan. Purihin ng Panginoon. At sabi po dito, sa Galatia 6:7, huwag ninyo linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Verse 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Ang ganda po nun, ano? Sapagkat pagdating ng takdang panahon, sino kayang nagtakda ng panahon? Tayo ba? O ang Diyos? Tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Yun ang importante doon. Kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Kaya napakaganda po nung ating binasa, no? Sabi nga diyan, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo susuko. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Ayan, purihin ng Panginoon. At ngayong gabi, ang ating tema ay pinamanggatang huwag tayong magsawa sa paggawa
ng mabuti. Sabi nga dyan, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Aral mula sa Galatia 6:7 at 10. Lagi ko natin tatandaan, lagi pinapaalala sa atin ni Pastor Archie yan, na ang paggawa ho ng mabuti, hindi ho yan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan po. Yan po ay bunga. Bunga po iyan ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesus. Pag naunawaan natin at tunay ang ating pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, yan ay kusang lalabas sa atin. Bakit? Kasi sumasa atin na ang banal na Espiritu. Kaya nga wala tayong pwedeng maipagyabang sa harapan ng Diyos na marami kong binibigay sa church, tumutulong ako sa kapwa ko. Ay hindi po, hindi ho yan ang paseso natin para makarating sa langit. Kasi kung yan lang din ang magiging pases, edi sana hindi ho Savior ang binigay ho sa atin ng ating Diyos Ama. Hindi ho si Jesus Christ. Sana ang binigay na lang is accountant, para may nagtatara kung ano-ano yung mga bagay na ating ginagawa dito sa lupa. Para pagdating ng takdang panahon at papasok na tayo, titignan doon, nakailang gawa ka? Uy, ang dami mo nagawang mabuti, 1,000. Teka, ilan ba yung nagawa mong masama? Mas marami pa yung nagawa mong masama, hindi ka rito, doon ka sa baba. Diba po? Hindi ho ganun eh. Habagat grasya lang ho yung ating natanggap at kaya pinagkalobang ng ating Diyos Ama sa langit ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang sumampalataya at kumilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sabi mo, tumanggap, tinanggap ko siya. Alam niyo po, wala pa rin ho sa atin yun. Bakit po? Kasi, sabi nga po sa aklat po ng Juan, di ba po, na ang Diyos Ama, sino mang inilapit ng Diyos Ama sa akin, sabi ng ating Panginoong Yesus, ay aking tatanggapin. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may gawa, ang kumilos at pumili upang tayo ay maligtas, upang makilala natin ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Ayan. Sabi po sa ating nabasa, muli basahin natin Sabi sa 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili, hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Alam niyo po, yung pagtatanim daw ng para sa sarili niyang laman, iyan po yung pinapatungkulan po niyan, yung mga bagay na mga material na bagay. Yung mga nakakapagbigay sa atin ng kasiyahan, panandalian lamang. Iyan lahat ng mga yan ay nabubulok kasi nga mula iyan sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay ani ng buhay na walang hanggan. Sabi sa verse 9, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng panahon tayo ay ani, kundi tayo susuko. Kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Alam niyo po, ipopokus lang natin, sabi nga, kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani, kung hindi tayo susuko. Sa konteksto po nung unang verse, sinasabi diyan sa verse 8 and 7, kumbaga, kailangan makita natin yung prinsipyo na tinuturo nung ating nabasa ng paghahasik at pag-aani. Sabi nga, sowing and reaping. Ang naghahasik ng laman ay aani ng kasiraan or nauwi sa korupsyon. Kasi nga, dahil alam natin na hindi tama yung pansarili ang iniisip, kaya pala niya ginagawa yun kasi meron siyang hidden agenda. Parang sa mga nangyayari po sa bayan natin, kaya pala pinaproject yung mga flood control na yan, hindi pala sa hangarin na mawala ng baha, kundi sa hangaring makakuha sila ng kickback nila. Sige, pa-project natin. Instead na buuan ng project, ginagawa nila phase 1, phase 2, para taon-taon nga naman, may project, taon-taon, may pondong pasobra, para taon-taon may nakukuha sila. Na akala natin, natutuwa tayo, ay project ni Mayor, project ni Congressman, project ni Senador, project ni Governor. Yung pala, ang hidden agenda, kaya pala napangyari yung mga project na yun, kasi may kapakinabangan sila.
hindi naiisip yung kapakinabangan ng mga tao o ng komunidad. Pero hindi ho natin nilalahat ha. May mga government official din naman tayo na tapat na naglilingkod talaga sa bayan. Kaya yung sinasabing insertion, nasa batas ho yun. Tama po yun. Pero ang tanong, yung ba ay ginagamit ng tama? Kasi pwede namang nagkaroon ng insertion ang isang government official na talaga naman 100% nagawa. O, di very good, salamat sa Diyos. Pero nakakalungkot kasi nga, base sa ating napapakinggan, napapanood sa balita, karamihan talaga, sa korupsyon na huli. Sabi niya na nag-asik ng laman, ay aani ng kasiraan. Gayun din na nag-ahasik sa espiritu, aani ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanong, paano nagiging babala at pampatibay ng loob ang talatang ating nabasa sa verse 9, pagkatapos agad, kumbaga sa verse 9 na yan, pagkatapos agad ng prinsipyong ito, na yun nga, na what you sow, you reap. Magtanim ka ng kabutihan, kabutihan ng iyong aanihin. Magtanim ka ng kasamaan, kasamaan ang iyong aanihin. Alam niyo po, isa ho yan sa hindi ko makakalimutan na tinuro po ni Brother Melo, ni Dida sa amin. Sabi niya, huwag kayong gagawa ng kasamaan sa inyong kapwa kasi kung ano yung tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Pangalawa, sabi niya doon, kung ano yung ginawa mong kabutihan sa kapwa mo, yun na rin yung ginawa mong para sa Diyos. Ibig sabihin, yung kabutihan na ginawa mo sa kapwa mo, ginagawa mo yan kasi para sa Diyos. So, kaya kung gumawa ka ng kasamaan sa kapwa mo, edi ganun din, parang sa harapan ng Diyos, talagang andun yung paglapastangan kasi patuloy na ginagawa mo yung kasalanan o yung kamalian. So, ano nga ba yung tatlong bagay na ating mapag-aaralan o makikita sa ating binasa? Una, huwag tayong mapagod. Diba? Sino ba dito hindi napapagod? Magsabi ho ng amen. Napapagod po ako. Ako din po, napapagod. Sabi nga, hanggat tayo ay nasa katawang lupa, may hangganan ho yung ating kalakasan. Kaya nga ho, idinin sa inyo ng Panginoon na sa buong araw tayo ay magtatrabaho at sa pagkatapos ng araw, paglubog ng araw, doon din ang oras ng kapahingahan. At sa buong linggo na 7 araw, 6 na araw o 5 araw tayong katrabaho at may isang araw dyan na inilalaan natin para sa Panginoon. Kung magiging literal ho tayo o legalistic, dapat pala yung buong araw ng linggo talagang puro nasa gawain lang ho tayo, no? Pero puri ng Panginoon kasi 2 oras nga lang ho yung igugugol natin. Sabihin na ho natin hindi lang ho 2 oras. Bakit po? Kasi magbabasta pa ho tayo eh. Di ba po? Yung iba sa atin, 3 hours before, babasta na. Bakit? Kasi siyempre magbabasta ka yung sarili, yung susutin mo, maliligo ka. Pangalawa, yung travel time mo pa. O di ba po, parang ilan ho sa atin dito, I think ang pinakamalayo at ang pinanggagalingan sa atin dito, si Pastor Archie. Quezon City pa ho galing yun. Tapos ang susunod ho doon, yung mga kapatira natin dyan sa bandang Antipolo. Then the rest, yung iba sa mga, I think, dulo ng Marikina, di ba po? Kami po kainta, although isang tumbling lang, doon na kami. So parang dapat talaga masugid tayo, excited tayo dahil once a week lang naman yan. Wag na ho nating hayaan na malate ho tayo. Kaya nga ho, kami ho, aminin ko po, no, dati ho, nalilipin ho kami. Kahit na gustuhin ko, ako mismo sa sarili ko, gustuhin ko dumating na maaga, kaya lang ho, isang buhat ho kami eh. Unless, iwan ho namin yung malilate. Puri ng Panginoon, nilob ni Lord, naman na maunawaan din ng mga anak ko na makarating kami ng maaga sa simbahan. Kaya sa awa ng Diyos, bihira naman ho kaming nalilate. Mas marami na ho yung panahon or pagkakataon na nakakarating po kami ng nasa oras. Ngayon, ang challenge na lang talaga maumpisahan namin yung Bible study every Sunday para makatanggap pa rin ng aral, hindi lamang doon sa ating Sunday service. So, ganun din mo tayo dapat. Ayan. Sabi nga sa verse 9, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon tayo ay aning kung hindi tayo susuko. Sabi nga, huwag tayong mapagod. Tandaan nyo po, ang pagkapagod, minsan, yan ang nagiging tukso. Sabi nga po, sabihin nyo dyan, type nyo dyan, mapagod.
Sa salitang Grego po, ano pala yan? Ekakeyo, yun ang ibig sabihin, ang ano niyan, translation, yung mapagod. Ang ibig sabihin ay panghinaan ng loob, maging hapo, o tuluyan ng sumuko. O, sino ba dito ang hindi napapagod? Di ba po pa talagang pagka sa trabaho, pag hindi na natin talaga kaya, hirap na hirap tayo, minsan sabihin natin, ayoko na. Pwede ho bang mag-leave para mag-energize? Kaya nga ho sa batas ho natin, meron hong mandatory na vacation leave po ang mga manggagawa. Bakit po? Kasi para may pagkakataon din silang mag-recharge. Kaya nga ho, sabi dyan ano, na yung mga araw ng holiday, siyempre holiday, walang pasok, pero may mga empleyado or may mga manggagawa ho na talagang kahit holiday may pasok. Katulad ko po, nung ako po ay nasa operations pa, nung ako ay branch manager o nung manager pa lang ako or nung crew, holiday may pasok ko araw ng Pasko may pasok. Pero ino-offset na lang po yun sa ibang araw. Kasi nga, kailangan ng pahinga din ng mga manggagawa. May kasabihan nga ho tayo, di ba? Kung kalabaw nga po, napapagod tayo pa kaya, di ba? Ganun din naman ang mga makina, mga sasakyan, di ba? Napapagod din ho yan. Wala namang ano yan, may pahinga din ho yan. Kahit yung mga establishmento na 24 hours, may pahinga din ho yan. May araw na nagsasara sila para lang humaipahinga yung mga makina ho nila doon. Kaya ang pinapahiwatig nito ay ang pagiging labis na pagod at handang huminto. Pero kailangan natin maunawaan na bakit nga ba napapagod ang mga tao sa paggawa ng mabuti. Kasi nga minsan, kaya gumagawa ng mabuti, kaya napapagod sa paggawa ng mabuti, kasi nga iba ang kanilang agenda o iba ang kanilang hangarin. Kaya nila ginagawa yung mabuti. Kasi halimbawa, una, kakulangan ng nakikitang resulta na parang grabe, Lord, sabi niyo po, sa trabaho, gawin namin yung best para kay Kristo. Huwag kaming, kumbaga, ang tuon namin kay Kristo. Huwag ho sa mga boss namin. Lord, ilang taon na akong nagtatrabaho ng ganito. Bakit hindi pa rin ako napopromote? Iba pa rin yung napopromote. Naku po, ano ho yan? Minsan may mga pagkakataon ho na talagang yung ating mga panalangin, sinasamahan ho natin ng panalangin at sinasamahan ho natin ng paggawa. Pero minsan pala, or kasama yun sa itinuro sa atin ng mga nakaraang araw po, no, mga nakaraang linggo, na hindi pala tama ang ating puso, kaya pala naman hindi tayo tinutugon ng ating Panginoon. Kung natatandaan nyo yan, na-share na naituro din sa atin Pastor Archie yan, na hindi ko mo nanalangin ka, sasagutin ka ni Lord. Kailangan tama ang puso mo. So, isa ho yan sa nararamdaman, kaya napapagod kasi kakulangan ng nakikitang resulta. Yung kanyang pagpapagod, hindi, walang resultang pinapakita or walang nabibigay na magandang resulta na naaayon sa kanyang kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng Diyos. O kaya kawalan ng utang na loob. O kaya yung pagkontra or paggawa niya ng mabuti, gumagawa na nga ng mabuti, may umuusig pa na parang, ba't mo matutulungan yan? Napakasamang tao niyan. Parang, awkward naman, parang ako lang gumagawa ng mabuti, sige na nga, di ko nang gagawa ng mabuti to. Kasi ginawan din ako ng masama nito nung araw. Pero kaso, hindi yun ang turo sa atin ng Diyos. Ano pa yung mga bagay na nakakapagpahina ng loob sa atin or parang nagbibigay pagod kaya hindi tayo or kaya tayo tumitigil na. Yung personal na pakikibaka, minsan tayo sa sarili natin na ito na lang yung kaya kong gawin pero talagang parang wala nangyayari. Bandang huli, ayoko na Lord. Parang wala namang nakakapansin ng aking ginagawa sa church. Wala namang nakakapansin ng ginagawa ko sa trabaho. Wala namang nakakapansin sa ginagawa ko sa bahay, sa tahanan, lalo na sa mga youth. Di ba po? Wag ko kayong mag-alala kasi lahat ng ating nagagawa, nakikita ng ating Panginoon. Kaya nga doon na lang nagkakaiba yan kung ano nga ba ang laman ng ating puso. Ano pa nga ba ang isang nakakapagbigay pagod? Alam niyo po, ang buhay ho natin, hindi ho yan, kumbaga, inahalin tulad ho yan sa, sa karera. At yung karera na ating tinatakbo dito sa lupa, marathon ho ito. Tandaan ho natin ang marathon. Sa mga nakakaalam po, sa mga tumatakbo po, no? Marathon, mahaba ho yan. Sa mga pakarera, pag sinabing full marathon, ano po yan 41 kilometers. Half marathon o 42, o half marathon 20 o 21. Hindi naman ho tayo sprint na 100 meter dash na pag gun start, bigay todo ang takbo.
tayo marathon. Ibig sabihin, mahaba ho ating takbuhin, lalo na kung loloobin ni Lord na talagang ang buhay ho natin dito sa lupa ay abutin ho ng 70, 80, o 90, o 100. Makbang mahaba-haba ang takbuhin niyan at marami ho tayong mararanasan dyan. Kaya ang katanungan, ano ang ilang palatandaan sa inyo, sa inyong sariling buhay na tayo o kayo ay napapagod o nanghihina na sa paggawa ng mabuti? O kaya siguro isang magandang halimbawa din pagiging ano na, yung parang ang dami na nating tanong, parang kasi feeling natin wala ngang resultang binibigay yung ginagawa nating kabutihan, o kaya naman yung nagiging pabaya na tayo sa mga maliliit na bagay. Instead na kaya naman natin gawin yung maliit na bagay na kabutihan na yan, minsan hindi na ho natin nagagawa. Parang nagiging ano na ho tayo, insensitive, yung simpleng masabihan natin ng thank you, yung gumawa ng mabuti sa atin, parang dead man na lang, parang katwiran natin, normal lang naman yan, dapat lang naman na gawin niya sa akin yan. Binigyan ko naman din siya ng kabutihan, or may sinare din naman ako sa kanya. Iba po, o kaya yung pagkaawa sa sarili, feeling natin, yun na nga, na nagsiself-pity tayo, na dami ko nang nagawa para sa simbahan, sa ikabubuti ng gawain, pero parang wala naman nangyari, walang pumapansin. Naku po, hindi man ho yan mapansin ng mga kapatiran, ng mga kinauukulan o ng mga tinalaga sa simbahan. Huwag ho kayo mag-alala kasi lahat ho ng ginagawa ho natin, mabuti o hindi mabuti, nakikita ho ng ating Panginoon yan. Amen po ba? So ano pa daw yung isang halimbawa? Di yung pagtuon sa pagkakamali ng iba. Minsan, masyado tayong nakatuon doon sa sa bagay na mga nakikita natin ginagawang kamalian ng mga kapatiran o ng mga mahal natin sa buhay, pero yung mismo kamalian natin, hindi na natin napapansin. Minsan feeling nyo, pagod na kayo. Pero ano ang sabi? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, kaninong takdang panahon mo yan? Takdang panahon ng Diyos. Hindi ho natin, hindi ho yung gusto natin. Yung takdang panahon ng Diyos. Yung timing niya, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pangalawa, sa paggawa ng mabuti. Yan. Sabi diyan, sa paggawa ng mabuti. Sabi po sa verse 9, highlight na lang natin, sa paggawa ng mabuti, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yan po ang ating tungkulin. Yan ho ang dapat na aksyon natin bilang mga anak ng Diyos o bilang mga hinirang niya o bilang mga lingkod niya sa simbahan. Kaya huwag tayong mapanghinaan ng, huwag ho tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil yan ang ating tungkulin. Sabi nga sa konteksto ng ating binasa sa aklat po ng Galacia, ito ay hindi lamang moral na pag-uugali. Ito ay isang buhay na pinangyayari ng Espiritu. Sabi nga po sa verse sa Galacia 5:22 hanggang 25, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Imagine niyo po, no, pag yan ho, nakita sa buhay ho natin, sa mga kilos at gawa natin, pananalita, sinasabi dyan, walang batas laban sa mga ganyan. Bakit? Kasi kabutihan yun. Mabuti maidudulot niyan sa mga taong nakapaligid sa atin. At 24, at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Amen po ba? Kaya nga, i-atraso natin ng konti, no? Parang sinasabi dyan, sa verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos at pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkakainggit, pagpatay, kasama po yan, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito.
muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang pagpapakahulugan sa paggawa ng mabuti sa konteksto ng Galatian, ito ay hindi lamang moral na pag-uugali. Ito ay isang buhay na pinangyayari ng Espiritu. Kaya ho ba natin malampasan itong mga to? Yung ating nabasa sa verse 19 to 21? Opo, kung tayo ay may banal na Espiritu. Paano nga ba tayo magkakaroon ng banal na Espiritu sa ating buhay? Kilalanin natin ang ating Panginoon, Jesus, bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan na itong mga to, itong nasa screen nyo ngayon, may iwasan natin. Kaya nga every time na tayo ay babalik dyan, lagi natin, kunyari, ando na tayo sa punto na isang hakbang na lang, hulog na tayo sa tukso. Lagi natin ipag-pray, Lord, bigyan mo ko ng grace. Lord, habag at grasya mo lang, Lord, gabayan ako ng banal na Espiritu upang ito ay aking mapagtagumpayan. Pero sabi nga, kung gusto natin mapagtagumpayan, yung pakikiapid, yung kahalayan na yan, yung kalaswaan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, lalo na ngayon, yung mga nababasa ng social media, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahagi. Ito, nangyayari to during election day. Pagkainggit, yung pagpatay, hindi lang physical yan, ha? Lagi yung tinuturo sa atin, Pastor Archie, yan, sa spiritual, yung magalit ka, mapuot ka sa kapwa mo, pagpatay na yan, yung paglalasing, walang habas na pagsasaya, parang wala nang bukas, at mga iba pang katulad nito. Magkaroon ho tayo ng spiritual diet na tinatawag dyan. Kung ang nagiging trigger ho natin, yung phone ho natin, yung social media, tigil-tigilan na ho natin yung pagsusocial media. O kaya pag nakita ho natin na mararamdaman nyo po yan, madidiscern nyo po yan kasi yung banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng paalala na, yan, trigger mo yan, mag-iinit na naman ang ulo mo dahil pag binasa mo yan, kasi andyan yung binabatikos yung sinusuportahan mo. The best niyan, diet. Anong ibig ko sabihin diet? Huwag nyo na akong basahin. Scroll up nyo na lang or tigil nyo na lang yung social media nyo. O kaya naman, pagka nakakita ka, yung reels na yan, hindi nyo napapansin niya, kaya scroll up nyo doon, pagkapanood nyo ng video ng mga 30 seconds, 1 minute, susunod kayo, kung ang kahinaan nyo naman, yung kahalayan at nakita nyo, spiritual diet, tanggalin nyo na yan, huwag nyo na hong i-entertain. Ang lupit pa naman ng Diablo, alam niya kung anong kahinaan natin. Pero yung kahinaan natin na yon, hindi naman niya ho kagad nakikita yun. Hindi niya ho kagad nakikita yun. Makikita niya lang yung pag ginagawa na natin. Pag nandun na tayo at malapit na tayo sa tukso. Hindi siya katulad ng ating Panginoon na all-knowing God na alaman naman ang puso natin at isipan natin. Nakikita lang ng Diablo ang ating kahinahan pag doon na tayo or nakikita niya ng ginagawa natin yan o nakikita niya ng sinasabi natin yan. Amen po ba? So, yan po yung mga kailangan natin dyan. Kumbaga, ang mapangyayari yan dahil sa Espiritu at kabaligtaran ng gawa ng laman. So, gawin natin mga bagay ng mga Espiritu. Sabi nga po sa verse 1 ng Galatia 6, mga kapatid, kung may isa sa inyo na nahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa Kanya. Subalit gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. So kung may nakita tayong kapatid na nahulog sa tukso, better, lapitan natin, kausapin natin ng mahinahon, at huwag natin hiyain sa ibang tao. In private, kausapin natin at ipaliwanag natin. At iparamdam natin na naririto tayo, nakakasangkapanin na or gagamitin kasangkapan ng Panginoon upang siya ay matulungan. Hindi dahil magaling tayong Diyo. Gagamitin tayo ng Lord. Sabi sa verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ng Diyos. Sabi nga, pagpasan sa pasanin ng isa't isa. Kaya nga may mga kapatiran tayo, nagtumutulong sa kapwa-kapatiran sa Peace of Paris Christian Ministry, sa Puray Christian Church. May mga kapatiran tayo nagsishare ng kanilang mga blessing, hindi lamang po sa pinansyal, pati yung mga kaalaman, sa negosyo,
sa mga trabaho, sa mga tulad ng may mga kapatid nga tayo, nagsisell ng mga damit, mga gamot, di ba? Parang, kasi kabutihan yun eh. At lastly, yung sa 10, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabi nga, paggawa ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kasamahan sa pananampalataya. Kaya kung kayo tatanungin, paano nakakatulong ang pagtugon sa isang tiyak na gawaing kabaitan o paglilingkod upang labanan ang pangkalahataang pagkapagod? Alam niyo po, kahit na, di ba ho tayo, iba ho yung feeling na ibinibigay mo sa atin pag nakakatulong mo tayo sa kapwa. Iba yung feeling na kahit pagod na pagod ka na, pero nakapaglingkod ka sa church, iba yung joy na binibigay. Sabi nga, yung the joy of the Lord is our strength. Na ma-imaginein mo yun, sa buong maghapon, nagtrabaho ko na nga ng halos 12 oras, pero dahil dumalo ka sa gawain, nagpagamit ka sa Panginoon, ang sarap ng tulog. Diba, parang feeling mo ang lakas-lakas mo ngayon pa lang, hindi ka pa nakapagpahinga, malakas ka na. Diba? So, ano yung pangatlo, yung last? Tayo ay aani. So, sabi sa verse 9, highlight natin dyan, sa takdang panahon tayo ay aani, kung hindi tayo susuko. Yan ang katiyakan. Yan ang pangako na may katiyakan. Ang pag-aani or yung harvest, ito ay garantisadong gantimpala para sa pagtsatsaga. Maaari itong tumukoy sa parehong agaran or panandali ang pagpapala tulad ng kagalakan at kasiyahan, at sa panghuli naman ay buhay na walang hanggan na gantimpala na bigay ng ating Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 8, ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagabulok mula sa laman, ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po, ang pag-aani, tayo ay aani, yan ay ang pangako na may katiyakan. Pero may timing yan. Ang timing, yung pagdating ng takdang panahon. Sabi nga po sa Grego, yung timing daw, or yung takdang panahon, ang tawag ko doon ay karyos. Binibigyan din ang perpektong oras ng Diyos, hindi ang sarili nating gusto. Lord, lagi ako nagtatrabaho ng tapat, hindi ako nalilit sa trabaho, hindi ako ma-absent, kahit hindi nakatingin ng boss ko, nagtatrabaho ako ng tapat. Pero ba't hindi ako napopromote? Bakit? Kasi ang kagustuhan mong gusto mong mangyari. Yung timing mo ang gusto mong mangyari at maganap. Hindi yung timing ni Lord. Baka kaya nga hindi nangyayari kasi nga alam ni Lord na laman ng puso mo na pag prinomote ka ni Lord, magiging katulad ka din ng boss mo na power tripper na ginagamit ang posisyon para lang makagain or makapaghiganti. Kung gano'n ang saloobin mo, hindi mapangyayari yung pinapanalangin mo na promotion. Na kahit samahan mo ng panalangin at samahan mo ng kilos at gawa, kung hindi tama ang puso, hindi mapangyayari. Yung timing ni Lord, ide-delay niya yan. Kasi gusto ni Lord, pag binigay niya yan, tama ang ating puso. Karapat dapat nating tanggapin. Dahil alam ni Lord na pag prinomote ka, mas malaki na ang iyong masasakupan, mas magagamit ka niya sa pagpapayag ng salita ng Diyos. Pero kung hindi tama, biro mo, kung na-promote ka, hinayaan ni Lord na ma-promote ka, hindi tama puso mo, edi mas lalong maraming lalayo sa Diyos. Bakit? Alam na Kristiyano ka pero pagka nasa trabaho ka, daig mo pa ang diktador or daig mo pa yung ano mo, yung ano to, yung grabe ka mag-trip sa mga empleyado mo. Namimili ka kung sino yung titignan at sa tinititigan. Diba po? So, importante po iyan. So, hindi ang sarili nating gusto. Ang magsasaka nga ay kailangan maghintay ng may pagtitiis hanggang sa may hinog ang pag-aani. Diba po yung binhi? Kaya nga tinatanim yan, hindi lang naman yung tinanim at maghihintay na lang yung magsasaka. After 3 months, hintay na lang ako. Hindi, doon sa 3 months na yun, di ba, may ginagawa pa siya, nagtatanim siya, nagbubungkal siya, inaalis niya yung mga ligaw na damo para umusbong, mga dinidiligan niya yan. So, ganun din mo tayo. May pagtsatsaga talaga. Sabi nga, ang magsasaka ay kailangan maghintay ng may pagtitiis hanggang sa mahinog ang ani. Tanong, ano ang itinuturo sa atin ng pagkakataong ito tungkol sa halaga na ibinibigay ng Diyos sa ating mga pagsisikap na hindi nakikita o hindi ginagantimpalaan? Unang-una, sabi nga, huwag tayong susuko. Paano nga ba? Kung hindi tayo hindi tayo mapapagod, ang pangako ay direktang nakatali sa pagtsatsaga.
tayo ay aani, pero ang kakakibat nung pangako na yon ay yung pagtsatsaga. Kung walang pagtsatsaga, hindi ka aani. Kaya hindi kami kasabihan tayo mga Pinoy, kung walang tiyaga, walang nilaga. Di ba? Kung hindi tayo mapanginoon, ang pangako ay direktang nakatali sa pagtsatsaga. Practical na estratehiya para ho sa ating pagtitiis, importante ho na kailangan tumingin lang tayo kay Kristo. Maging matuwid ang ating pamumuhay kay Kristo. Patuloy ho tayong manalangin kahit wala hong nakikita tayong resulta, patuloy ho tayong manalangin at patuloy lang ho tayong nakatuon kay Kristo para hindi ho tayo makaramdam ng pagod. Siya ay nagtiis sa krus, alang-alang sa kagalakang inilalaan niya sa atin. Kaya nga sabi nga ho sa Hebreo 12:2-3, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahinaan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Purihin ng Panginoon. So tumutok tayo, umasa tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi sa lakas ko natin para gumawa tayo ng mabuti. Kaya nga sabi sa Galatians 5:16, sinabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Alam natin na pagka andyan ang tukso, andyan ang pagnanasa ng laman, tayo yan. Mamuhay tayo sa Espiritu. Humingi tayo ng patnubay at gabay na malakaran natin ang mga aral niya. Dahil alam natin kung wala ang Diyos sa ating buhay, hindi natin mapagtatagumpayan ang mga yan. So yan ang magbibigay lakas sa atin, sa iba. So nagsimula ang talata sa huwag tayong, diba? Sabi diyan, huwag tayong panghinaan ng loob. Na ginagawa itong isang panawagang pang-komunidad. Let us, tayo, hindi huwag ako, huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti. Dahil alam natin, pag tayo nagtanim ng mabuti, tayo ay aani. At sa takdang panahon, tayo ay aani. So dapat tayong umasa at sumuporta sa ating mga, kumbaga, huwag tayong umasa at sumuporta sa ating mga kasamaan or kasamahan sa pananampalataya. Dapat nating suportahan ang bawat isa sa atin. Kung may nakitaan tayo na panghinaan ng loob, samahan natin, palakasin natin. Huwag na ho nating i-condemn. Alam na nga ho nating nangihina, papagalitan pa, ukutsain pa natin. Hindi po, akayin ho natin sila pabalik sa Diyos. Hindi yung pagka may kapatiran tayong matagal na hindi nagsimba, pag nasalubong natin sa church, sabihin natin, kaya siguro may problema ka na naman, kaya ka nagsimba. Huwag ho ganun. Yakapin ho natin at i-welcome at lagi ho natin ipanalangin at samahan natin kung pwede nga ho natin sunduin pa kung malapit lang ho sa atin para every Sunday kasama na ho natin yung church. Hindi gawin ho natin para ho sa kabutihan ho yan, paggawa ho ng kabutihan po yan. At siyempre, ang manunwalhati ang ating Panginoon kasi ginamit niya tayong instrumento, di ba po? So, yun. Muli, bago tayo magtapos, extend na ho tayo. Sabi diyan sa ating pinag-aralan sa Galatia 6:7G, so huwag tayong magsawa. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Ayan, yung tatlong bagay. Sabi diyan, huwag tayong mapagod. Pangalawa, sa paggawa ng mabuti. Dahil alam natin, sa huli, tayo ay aani. Lalo na, basta tama ang ating puso, aani tayo ng kabutihan. Kasi, pag nagtanim naman ho tayo ng kasamaan, ganun din. Aanit pa rin naman ho tayo. Kaya lang, yung pag-ani ho natin, pag-ani ho ng kasamaan po naman yun. Ayan. Sabi diyan, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, at huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil tayo ay aani. Yan, purihin ng Panginoon. So, sa ating pangwakas, ang sabi po dito, sa ating pangwakas sa verse 10, kaya nga, basta may pagkakataon na
ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Take note sa lahat. In-emphasize lang dyan, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ulitin ko po, kaya nga basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, mabuti man yan o masamang tao, gawa natin ng mabuti. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yan, purihin ng Panginoon. Sabi nga ni Sister Leia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil tayo ay aani. Upang malakaran natin, ang tema natin ngayon, yung matuwid kay Kristo. Tama po yun. Huwag mo tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen, amen. Lagi nyo natin iisipin po, no, ang paggawa po ng mabuti ay hindi ho natin yung ginagawa dahil para ho sa ating pansariling kapakanan. Ginagawa ho natin yan dahil sa Diyos. Dahil yung kabutihan ng Diyos, wala ho tayo dito ngayon, hindi ho tayo magkakasama-sama dito, kundi ho mabuti ang ating Diyos. Sa bagat grasya niya lamang po, tayo ay nagkakasama-sama, tayo ay nakakaraos sa araw-araw na ating buhay, at tayo ay nakakaraos sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan sa ating buhay, lalo na sa ating kinakarap po ngayon sa ating bansa, magkabilang pagsubok, korupsyon sa gobyerno, lindol, bagyo, kaya yung sinasabing the big one, wag ho tayong matakot. Bakit po? Kasi ang pag-asa ho natin na kay Kristo. Ano man ho ang mapangyari sa ating buhay, kung ang ating pananampalataya at pagtitiwala ay nakaangkla sa Diyos, Diyos po ang nakakaalam. Di ho ba tayo natutuwa dahil may siyensya na ngayon na sinasabi na maaring mangyari yan, ano ang kagandahan nun? Tinuturuan tayo na kung sakali mangyari yan, ano ang dapat natin gawin. Di ba po? Kaya nga sa pamilya, dapat nag-uusap-usap, dumating man ang pagkakataon na mapangyari yan, tinatatakutan the big one na yan, dito sa Metro Manila. Dapat alam ho natin kung ganitong oras mangyari yan, saan tayo magkikita-kita. Kasi probably, wala hong komunikasyon ng mga panahon yan. Dahil siyempre, kung brown out no, at sira ang mga communication, o paano ho tayo magtatawagan, so dapat alam ho natin kung saan tayo magkikita-kita mga pamilya. Kung loloobin ng Lord na mapangyari nga yan sa panahon ho natin ngayon na hindi ho natin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Dapat alam ho natin. Kaya nga, di ba, ang mga munisipyo, ang bawat syudad, sinasabi kung saan ang evacuation area, kung nasan ho tayo, sa bahay ba, sa trabaho, may mga earthquake drill, tinuturo din dyan saan nga ba tayo tatakbo o saan tayo pupunta. Amen po. So, muli, purihin ang Panginoon at bago tayo mag-iwahiwalay, tayo po muna ay manalangin. Diyos na mga Panginoon sa lahat, maraming salamat po sa oras na nagdaan, sa mga itinuro niyo po sa amin, sa aklat po ng Galatia 6:7 hanggang 10, na ano ang inilalaman nito na ang itinuturo nito, Panginoon, ay huwag po kaming mapagod at patuloy po kaming magtiyaga sa takdang panahon, Panginoon, sa inyong takdang panahon na nilaan sa amin, kami po ay aani ng buhay na walang hanggan. Patuloy, Lord, na maituon po namin ang aming pansin sa inyo sa paggawa ng mabuti dahil ito po ay aming gagawin, hindi po sa aming pansariling kapakinabangan, bagkus sa pagpapahayag ng salita na makita ang kabutihan mo sa aming buhay upang sa aming mga kilos at paggawa, sa aming paglakad sa pagiging matuwid kay Kristo ay makahikayat kami ng mga kaluluwa at magamit niyo po kami instrumento upang marami pang kaluluwa na makakilala sa inyo. Kaya Lord, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, ngayong gabi, ngayong araw na ito, sa mga makakapanood ng araling ito, Panginoon, patuloy Lord, nabigyan niyo po kami ng physical na kapahingahan sa aming pagtulog at bukas ang umaga. Patuloy Lord, ang iyong dakilang pag-ibig at ang biyaya ng buhay, ang patuloy na yayakap sa amin at sasalubong sa napakagandang araw at panibagong pag-asa na ipagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Patuloy po namin pinanghahawakan ng salita mo, sa aklat po ng Bilang 6:24-26 na mapangyari po ito sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa Peace of Harvest Christian Ministry, sa Puray Christian Church, sa lahat po ng mga kapatiran,
sa lahat po ng mga kapanood nito, Panginoon, sa bansang Pilipinas at sa bansang Israel, na mapangyari po ito ngayon at magpakailanman. Pagpalain nawa ating atang kami ni Yahweh, kahabagan nawa subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At natapos na naman po ang isang gawain ng Diyos. At salamat po sa buhay po ninyo at kayo ay nakatungay pa rin kahit na-extended na tayo ng more than 12 minutes. So maraming salamat po. Mahal ko po kayo sa Panginoon. God bless you all. At magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God bless po. Pagpapala'y bumubuhos sa pinang di ka nagbabago kahit kailan. Para sa iyo, O Diyos, ang kaluwalhatian